What's up mga tamago? Arinola Gisayim sa inyong lahat. Update lang tayo regarding dito sa mga kaganapan. Dito kay SealM mga tamago, no, ang dami nga nagre-reklamo kasi nga daw sobrang taas ng fee. Pero dito po may update tayo ngayon darating na April 30. Pero bago natin pag-usapan yan, eto na muna yung intro. Oh yeah! So guys, dito na muna tayo sa website dahil nga yung Nextline Market mga tamago nag-open na rin po another portal kung saan pwede kayo makabili ng mga in-game items using USDT. So ito yung pinaka-update o parts protection package mga tamago. 39 USDT po ito at ito yung mga kanyang nilalaman. Skill option package 39 USDT rin mga tamago. So once naman nakinlik mo yan andito po yung sales description, makikita nyo yung mga items. Yan din po ay may total supply. So sabi dito, earn up to 5 out of 5 per account. 5 lang po ang pwede nyo mabili per account mga tamago, no? So I think hindi naman siya kumbaga ma-OOP para dun sa iisang account mo lang. Hindi ka pwedeng bumili ng marami dito kahit ikaw ay whale unless marami kang ang account dito sa SealM. Marami pa dito mga tamago na pwede nyong explorein at pwede nyong bilhin na magagamit nyo dyan sa paglalaro ng SealM para kayo ay lumakas. Dahil nga dito mga tamago, alam naman po natin na kalakasan ng damage na mai-inflict mo sa boss mga tamago. The more na mas malakas ang inyong character, the more na tataas ang inyong ranking. At syempre dun bumabatay sa ranking mo kung pang ilan ka doon, kung ilan din ang makukuha mong shields crystals. Ngayon mga tamago, ang game token nila ay nasa 0.9 cross po ito mga tamago, no? And I think hindi masyadong bumababa ang pinaka value nito dahil may use case nga, marami pa rin naman kasi naglalaro ng SealM at ito po ay may limited total supply mga tamago kada season. So kung titignan po natin itong kanilang tokenomics na andito po yan sa kanilang website. Sinasabi rito na every season mga tamago 10 million allocation lang ang inilalabas per season. Yan lang ang dinidistribute na Shields Crystal mga tamago. So meaning Shields Crystal will be converted to Shields X mga tamago. Yan po ay 1:1. Yun nga lang merong merong kabig ang Dex dito at saka ang pinaka platform. Ayon din dito sa community with Hive mga tamago, no? Kapag ka po kayo ay naka premium shields pass, meron kayong fee na 10% mga tamago. Kakaltasan kayo ng 10%. Pero ire-revise daw yan from April 30, libre na po, walang ikakaltas sa inyo na fee. So palagay ko dadami po ang mag-a-avail ng shields pass dahil dito sa revise na fee adjustment regarding dito sa pagtitipi mo, paglabas mo, pagmimint mo ng shields crystal So kapag naman po kayo ay naka normal shields pass, 50% daw ngayon ang current pero i-revise din daw yan. Gagawin 20% na lang ang kaltas. Yun nga lang mga tamago, ang iniiyak talaga ng maraming players yung Dex fee. Ito kasi yung transaction fee ng platform. Ngayon po ay 5% ang fee niyan. Pero kapag kayo ay nagpapalit simula ng April 30 mga tamago, 30% na po ang babayaran. Ang laki nun So sabi nga nila dito yung adjustment daw ng Dex transaction fees necessary daw to measure to stabilize the in-game economy. So siguro yung fee na yan mga tamago ay gagamitin nila sa pag-buyback, hindi ko alam. Or baka naman ang gusto nila mga tamago ay pataasin ang value nitong token na to, tong game token ng Shields X. Kasi kapag naman bumili ka dito, wala naman pong dagdag na 30% pero kapag magtitipi ka, may minus. So yung liquidity nun mga tamago, somehow mapoprolong nila yan mga tamago. And yun nga sabi ko, potential po na tumaas din itong Shields X. Gawa nung mga parts, lalo na ang dami pong nag-grind ngayong season 2. Talagang balagbaga, napakahirap ng tumaas ng mga tamago. Sa akin pa naman, kulang na kulang ang aking oras sa paglalaro nitong SealM. Isa rin sa mga plano nila mga tamago regarding dito kay Shields X dun sa kanilang token, fix nga per season, no additional issue 1. So kung 10 million ang ini-issue nung season 1, sa mga susunod po na season mga tamago, 10 million pa rin ang mga makukuha natin. Yan yung total pool sa mga susunod na season. So yung tokens daw can only be acquired through seasonal gameplay rewards or trading via Dex. So dalawang paraan lang mga tamago paano ka magkakaroon ng Shields X. Number 1 is maglaro ka, syempre itong SealM, mag-grind ka dyan, makipagbalagbagan ka sa ranking at kapag tapos na yung season, yun, padadalang ka ng Shields X. Or mga tamago, kung di ka makapag-intay nun or kung tingin mo nga talaga tataas itong token na to, pwede ka pong mag-trade dun sa kanilang Dex. So dito po yan mga tamago, no, sa xcrosstoken.io. So ilalagay ko na
na lang yung link dyan sa baba. Pwede nyo pong bisitahin yan mga tamago. Shields X is the exclusive currency for purchasing limited O-parts. Itong O-parts kasi mga tamago, ito talaga yung sobrang OP daw na mga stats. So kapag meron ka nito, I think malaki-laki ang inyong chance na umangat dun sa leaderboard mga tamago. So possible tumaas yan. Yung crystal shop sa loob ng game, napakamahal po nitong mga O-parts na to mga tamago. And possible pang tumaas ang value niyan mga tamago. So based dito sa aking observation mga tamago, Season 2, maraming players ang nadagdag. Maraming players din naman yung umayaw. Yung mga intro boys na wala na, matitira dyan talaga yung mga lihitimo na manglalaro ng MMORPG. Kaya nga sabi ko talaga possible po na tumaas din yung value ng Shields X. Baka kasi mamaya may mga whales nang pumasok dyan. Yung talagang naka-observe, nakabalita na medyo malaki talaga pala ang bigayan kung kayo ay mataas ang ranking dito. Well, as you can see, yung shop naman nila dito mga tamago, mayroong mga limited lang dyan na pwede mong mabili. So kahit whale ka, hindi ka pwede mag-over-exceed, overlakas. Siguro ang gagawin nun is gagawa ng maraming account, bibili ng O-parts at para makuha nila yung mga matataas na pwesto dito sa Shields ranking. Though I think kailangan pa rin talaga nilang matinding oras dito. Hindi lang basta kumbaga may pera ka panalo ka na kagad. Kailangan pa rin nilang mag-grind, kailangan pa rin nilang sumunod dun sa mga boss hunt, dun sa mga boss fight mga tamago. Pag na-miss nila yon, hindi rin sila magkakapuntos. So tignan natin mga tamago kung anong mangyayari ngayong susunod na season 2. Medyo may bago na naman akong i-introhan mga tamago. Chaos World, abangan nyo po yung aking mga content dyan. Hanggang dito na lang tong episode na to. Ingat kayo. Tamago, out. Ako'y na di kayang patayin sa bawat laban. Sarili ang kalaban din. Unti-unti kaming